Narinig nyo na ba ang bayan ng Dumalneg at Adams sa probinsya ng Ilocos Norte? Ang dalawang bayan na ito ay paanan ng bundok at magkatabi lang pero ang pagitan ay napakatangkad na bundok. Ang rides natin ngayong araw ay pupunta sa Kalanasan, Apayao at dadaan tayo sa bayan ng Dumalneg at Adams via Dumalneg to Adams Road na ginagawa sa bundok. Ang daan na ito ay nagsisilbi na ring isa sa tourist attraction ng bayan ng Dumalneg dahil sa napakagandang overlooking view nito sa dagat ng Ilocos Norte. At kita rin dito ang mga windmill sa bahagi ng Banggi at Pagudpud. Ang magandang tanong, tapos na nga bang gawin ang kalsadang magkukonekta sa dalawang bayan? Kung hindi pa ito tapos, ang option natin ay iikutan ng bundok at dadaan tayo sa Pagudpud papunta ng Adams at mula Adams naman papunta sa bayan ng Kalanasan sa Apayao. Matagal ko nang nakikita ang ruta na ito sa mapa pero ngayon ko palang madadaanan. Samahan niyo ako sa isa na namang adventure sa bayan ng Dumalneg at Adams sa Ilocos Norte, papunta sa bayan ng Kalanasan sa probinsya ng Apayao. After how many years? It's been a while, Patapat Bridge. Ganda, ganda. Unexpected to. Ito na mga brother. Maganda to pagbaba natin. 13.5 kilometers papunta ng Adams. Oops. Good morning guys. Dito tayo sa Pasukin, Ilocos Norte. Dito sa Pacho Villa. Time check natin ito, alas 7 ng umaga. Diretso tayo ng Dumalneg at silipin natin ng isa sa mga pasyalan nila dyan, Dumalneg, Ilocos Norte. So nung nakarang mga video, galing tayo dun sa Pidig, Ilocos Norte. Ngayon naman dito tayo banda. At ngayong araw, ang rides natin ay pupunta tayo ng Dumalneg. Ito po yung Dumalneg, Ilocos Norte. So sa nakaraang video ay dito tayo nang galing, part ng kabundukan ng Pidig. Yan, to sa Pidig, Ilocos Norte. Nagbiyahe tayo mula Pidig papunta ng Pasukin. Dito part na to ng Pasukin, malapit sa dagat. So ang rides natin ngayong araw ay mula dito sa Pasukin papunta naman dito sa Dumalneg. Ayan, halos dulo na po tayo. Katabi na po ito ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ang goal natin dito ay i-rides mula Dumalneg papunta ng bayan ng Kalanasan sa probinsya ng Apayao. Nandito po yung Kalanasan, ayun po. So ito po yung poblasyon ng Dumalneg. Ayan, napakalapit lang po ito sa main road. Katabi lang po yan ng Banggi at saka Pagudpud. At ito po yung ginagawang kalsada, napaakyat sa bundok. Ayan, na kukonekta dito sa tuktok niya at the same time, kukonekta rin yan dito sa bayan ng Adams. Kita nyo po yung Adams dito. Ang goal natin ay dumaan dito sa kalsada na to papunta sa Adams. At mula dito sa Adams naman, kukonekta tayo dito papunta sa Kalanasan, Apayao. Ito naman yung pupuntahan natin. Tapos na nga bang gawin itong kalsada na to? Yan ang alamin natin sa video na to. Thank you. Ewan ko kung bakit walang kahangin-hangin dito sa Ilocos Norte sa ngayon mga brother. Nakakapagtaka. Kakatapos lang yung bagyo tapos mayroong parating na bagyo pero walang kahangin-hangin. Pansinin nyo. Wala man lang galaw yung mga dahon. As in literal walang kahangin-hangin. Ang init. So kagabi siguro madaling araw na ako nakatulog, sobrang init. Tara, subukan natin pumunta ng Dumalneg. Dumalneg banda rito. Bago magpagudpud yun, papasokan natin. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa init. Let's go! Bilisan na lang natin ang takbo para makabawi naman sa hangin. Bojador Tower. Cape Bojador pala yan. Oh! Nice. Nandito pa kaya yung kainan? Sana open. Sana open, sir. Open nga. Tara, kain tayo kasi maganda yung view dito eh. Yun ang view, mga brother. Solid.
na 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 na. Yan na yung mga naglalakihang electric fan. Yung mga ibang LC hindi gumagana, oh. Nangyari. Bandang Dumalneg dito lang naman, malapit lang. Hey guys, tara. Dumalneg. Yan ang bundok na akyatin natin. Matangkad na yan. Itong sisilipin natin kalsada na to ay kukonekta papunta dun sa Adams, Ilocos Norte. Yan yung Adams kasi sa likod lang ng bundok na to. Ngayon ang problema, kung gusto mo pumunta doon, iikot ka pa papunta dun sa may Patapat Bridge para lang makapunta sa bayan na yan. Ngayon, gumagawa sila ng kalsada na shortcut mula dito sa Pagudpud mismo hanggang dyan sa kabilang side ng bundok, which is yung bayan ng Adams, para mas malapit na or mas mabilis na yung biyahe. Ayan, Dumalneg. Ito yung pinaka boundary. Ito na mismo yung bayan, mga brother, oh. Napakalapit lang. I mean, wala pang siguro around 5 minutes lang yung biyahe mula dun sa highway. Wala pang 5 minutes. Diretso daw to. Ang lapad ng kalsada. Tatawirin niya bala itong mga bundok na to. Woo! Another mountain road. Uy, overlooking na rito. Kita na natin yung mga windmills sa baba. Uy, nakakailang naman to, basa. May lumot-lumot pa yung kalsada. Unexpected to. Eto, tanaw na natin yung mga windmills. Ang ganda rin. Ayun yung mga windmills, mga brother, sa Bangi. Yung dinaanan natin kanina sa main road. So ito bali yung bayan ng or populasyon ng Dumalneg. Woo! Nice. Sipin nyo, inaakyat natin tong napakatangkad na bundok na nakikita natin sa baba kanina. Mukhang mahaba-habang akyatan pa to, ah. Okay, ito na. Wow, my God. Highlights yung mga windmills sa baba, eh. Natatanaw natin. Tara, abutin natin kung saan yung
putol na part ng semento. Sana overlooking talaga para makita natin ang ganda ng kabuuan ng pagudpud sa baba. Eto na mga brother, maganda to pagbaba natin, mas makikita natin yan. Daming windmills. Silipin natin kung hanggang saan yung nagagawa na nila rito. Alright guys, ito na yung pinakatuktok. Yeah. Oops. Bakit dito tayo? Oops. Ito, single lane na lang dito. O, baka dito na nga napuputol. Uy, may parang bagong gawa lang oh. Pansin nyo to, bagong semento lang to. Siguro mga 1 week old pa lang yan. So tuloy-tuloy pa rin pala yung paggawa nila rito. Ito bago lang. Ang ganda rin ng view mga brother. Holy smoke. Unexpected to. Naghahanap lang ako ng alternative route papunta ng Adams. Pupunta tayo ng Adams. Kaso nga lang hindi ko in-expect na ganito kaganda rito. Ito, may bangko ditong gumagawa. Ito nga, nandito sila, busy. Mga ilang kilometro pa kaya yan? Hindi mo pa naabot yung pinakadulo niya? Pero hindi na rin sementado yan. So yeah, tignan natin yung landslide na sinasabi ni Kuya. May landslide daw dito eh. At diyan na rin napuputol yung kalsada dahil nga natabunan na yung part ng kalsada. Pero rough road na rin naman papunta na daw doon sa dulo niya nung nalilinisan nilang part ng kalsada. So yeah, silipin lang natin, pakita ko sa inyo sa mga gustong mag-adventure dito sa Dumalneg. Sige nong, thank you. Tapos wala tayong bababaan dito, no? Naloko na. Ito na nga. Ito yung nag-landslide na part. May part pa na nasa-semento doon, pero diyan lang daw napuputol yan. So banda rito yung mga brother, yung Adams. Dito sa part na to. So mangyayari diyan, papaikutan yan. So, babaybayin itong mga gilid ng mga bundok na yan.
para kumonekta doon sa part ng Adams. So yeah, hindi natin pwedeng ituloy yan dahil sa landslide. Paliparan ko na lang para makita natin yung pinakadulo nung nalilinisan nila. Ayan, may nakaharang ng mga ano doon, panghukay, mga bakko na sa unahan. Shoutout sa mga tropa natin ditong mga taga-Palawan gumagawa rin sa banda rito. Pagbaba natin, bibidyoan ko pa rin para makita natin yung ganda ng view sa baba. At dito, dito naman, itong matangkad na kabundukan dito. Pag titignan nyo yung map, itong part na to, yung nagkaganyan na bundok, or likod niyan ay part ng Adams, bayan ng Adams, Ilocos Norte. Tapos dito yung may ilog sa babaan. Susundan mo lang yung ilog na yan, tutumbukin mo na yung Adams. Ganun yan. So unfortunately, dahil nga hindi pa natatapos yung kalsada na to, iikutan natin yan. Papunta doon, iikutan natin yung likod ng bundok na to. Doon tayo dadaan para makapunta doon sa Adams. Hindi ko lang sigurado kung kita nyo dito yung mga mapakadaming windmills. Napakadaming windmills yan, no. Dahan-dahanin natin to dahil medyo may katarikan din talaga to. Ito yung sinasabi nilang maraming nadidisgrasya. Mga equipment nila hinabitin sa akyatan, parang ganyan. Wow, ang ganda. Nice. Hindi natin masyado makita Lalo na sa camera, baka hindi nyo masyado makita yung mga windmills dito. Yan yung pinaka-highlight mula dito sa taas. Napakadaming windmills niyan. Parang tayo na yung drone shot. Ayan, bukal Balay, Tiili, Dumalneg, Ilocos Norte. Ayan. Dito na tayo sa baba. Yan ang inakyat natin bundok yun sa likod natin. Yung matangkad na yan, yung may ulap. So successful ride naman tayo ng Dumalneg to Adams Road. Kaso nga lang di pa natatapos. Kaya yan ang magandang tanong kung kailan matatapos yan. Pero at least meron nang naumpisahan at meron ding itutuloy. Pero shortcut na dapat yan ng mula dito sa Dumalneg, or maring galing ka ng Pagudpud papunta ng Adams, shortcut na po dapat yan. Pero yan na nga, hindi pa natatapos. Pero masaya ako na nakita ko rin itong kalsada na to dahil matagal ko nang nakikita to sa mapa. I think 2022 nakita ko na yan sa mapa So good thing na nakita ko rin sa ngayon. At maganda rin yung view sa taas. Tanaw mo yung kabuuan ng Dumalneg at saka Pagudpud. Tara, let's go. So mula dito naman sa Dumalneg ay pupuntahan natin ang bayan ng Adams. Pero dahil nga hindi pa natatapos yung mountain road na ginagawa dyan sa Dumalneg papunta ng Adams, kailangan ikutan natin. Ito yung nakikita natin yung mga windmill kanina sa taas. Doon tayo nang galing sa bundok na yon, yung may fog. So tanaw na natin yung kabuuan na itong area na to kanina. Parang hindi gumagana yung iba. I mean, karamihan hindi gumagana sa ngayon. That's a big ass propeller. Ang halata dito yung hagupit ng bagyo. Mapapansin nyo yung mga nagkatumba ang mga punong kahoy, mga saging. Ayan Patapat Bridge. After how many years? It's been a while, Patapat Bridge. Ganda, di ba? Ganda.
napakalaking landslide. Laging may na-stranded dito. Lagi-lagi. Kita mo naman gaano kaluwang yan. My goodness. Oh my gulay. Ito yung laging mine-maintain sa kabuuan ng kalsada na to. Sobrang loose kasi yung mga sobrang loose yung mga bato niya. Paano nila naakyat yung bako doon? Ba't may bako doon sa taas? That's impressive. I think dito na tayo liliko papunta ng Adams. Kasi ito na yung pinakadulo ng bundok kanina na tinuturo ko. Sa kanan, ayan, this way to Adams. And so, therefore, susundan natin yan. Diba? 13.5 kilometers papunta ng Adams. On the way to Adams, Ilocos Norte. Ayan yung bundok na inikutan natin. Pumunta tayo sa dulo niya para lang lumusot, para lang makapunta dito sa kalsada na to. So far, ang ganda naman ng kalsada. Walang problema. Welcome, Adams. Ang laking puno yan, naputol. Ganyan kalakas ang hangin dito. I mean, literal ganun kalakas ang hangin para maputol yung ganung katabang punong kahoy. Mga punong kahoy dito, napansin ko parang sa Dumalneg din. Parang protected area rin to. Or I mean, isang stretch lang naman kasi ng bundok yan. Mula Dumalneg, ito yung pinakadulo niya. Medyo nakakailang lang pero parang napaka-fresh ko tong tubig nitong ilog na to. Kasi nga nanggagaling lahat yan sa bundok. Sarap magtampisaw. Malamang kahit summer yan, di nawawalan ng tubig. Nong makabalasyo nga tati motor ije mapan nga ije kalanasan nga gabot ti Adams. So, tinatanong si kuya kanina, pwede bang tawirin yung ilog? Sabi niya malabo dahil mataas ang antas ng tubig ngayon sa ilog. Pero sabi niya, tanong mo rin doon kung natapos na nilang gawin yung tulay. Kasi meron daw ginagawang tulay doon para hindi na ako duman sa ilog kung sakali. Kung hindi tayo makakadaan dito, ang option natin para pumunta ng Kalanasan ay Claveria, Cagayan. Babalik tayo doon kanina kung saan tayo pumasok. Malapit lang naman pero maganda sana kung tuloy tayo dyan. Alright, may ipapakita lang ako sa inyo mga brother. Ayan, kung pansin nyo dito itong bundok na to na nakaganyan, yan, itong bundok tsakatan. Ito yung bundok na nakikita natin doon sa Dumalneg kanina. Itong gitna niyan, ilog po yan, pababa papunta doon sa Pagudpud. Kanina, yung dinaanan nating tulay doon na may ilog, yung sa may arko. Dito nanggagaling yung tubig na. Kung matapos yung kalsada, which is yun, yung pinuntahan natin kanina, yung matangkad na bundok na yun, paikot papunta doon, malamang. Hindi ko lang sigurado yung ruta niya, pero malamang paikot papunta doon para kumonekta dito sa Adams. Ayun na yata yung Adams. Sana nga tapos na nila yung tulay na sinasabi ni kuya, para hindi na tayo umikot ng Claveria papunta ng Kalanasan. Masaklap pa na ito, kakasalubungin natin yung bagyo, si Ophel. Diyos mio, garapon. You've got to be kidding me, Ophel. Malipad-lipad ang kaluluwa natin yan dahil sa bagyo na yan. Yung tipong pa-December pa naman, palakas ng palakas. Ganun yung trending niyan meron pa daw dalawa So meron pang susunod kay Ophel kung sakaling tutuloy man yung isa pa.
Sobrang naiilang talaga ako sa mga gantong basa. Ah, feeling ko anytime mag-slide eh. So far yung dinaanan naman nating kalsada all the way from junction ay maganda naman, walang problema, sementado lahat. Tsaka hindi rin ganun kalayuan, 13 kilometers lang naman, 13.5 kilometers hanggang sa poblasyon ng Adams. At malamang ito na yung poblasyon. Wala na ako mapping, hindi na ako nagtingin sa mapa. Uy, yung back ko nahulog oh. Kita nyo? Lumubog na. Saan tayo pwedeng magtanong? Malaki nga yung antas ng tubig. Imposible rin makatawid tayo dyan kung sakali man. Na-try nyo ba ngayon o mahirap ba? Na-try nyo ba? Mataas yung tubig niya? Ayan, dito daw. Ano are? Okay, tingnan muna natin to. Kung anong route ang susundan natin. Adams to Kalanasan Road. Target date of completion would be February daw next year. So sa February na. Pero saan dito? Dalawa. Ba yan? Wala pang signal ng cellphone dito. Paano natin i-check sa mapa yan? Kapaka na lang tayo dito. Tamang Sibuy tanong na lang tayo. Okay, diretso lang tayo. Alright guys, mahirap daw yung daan, sabi ni kuya. So yan, isa lang naman yung sinasabi nila. But anyway, sisilipin ko na lang din yung kalsada na to. Total, baguhan lang din naman ako dito. First time ko dito. Puntahan natin. Bye-bye natin to. Tinuturo akong dapat dumaan na lang ako sa Claveria daw. Harikat, J. Karayan yung nandito na rin lang din ako eh. First time ko kasi dito. Sabi ko sa Tarlac. Ma'am, Tagailocos, Tarlac. Sina kuya naglilinis dito. Sabi niya, shortcut na nga daw to talaga. Itong kalsada na to at pag natapos daw, parang i-aapila yata para maging national road. Para syempre yung maintenance nito ay under siya ng national government. 'Di ba? Para mas syempre pag national government mamamahala, mas maganda yung maintenance. First time Ilocos Norte to Apayao Road via Adams. Ay, Madulaski. Nakataon talaga na may bagyo tayo pumunta dito, sayang. Kung hindi sana bumagyo ng mga dire-diretsong 4 na bagyo or 3 bagyo, baka sakaling makakalasot tayo dito eh. Pero sa lagay na to, actually hindi ko na rin naman ine-expect na makakalusot tayo dito eh. Dahil nga sa babaan pa lang, nung tinitignan pa lang natin yung kung gaano kataas yung antas ng tubig sa ilog, ay wala na. Yung pa lang magkakaroon na tayo ng idea kung gaano kalakas yung agos. Problema dito pag madulas eh, kahit sementado yan. Hindi biro yan mga kapatid.
Pag madulas ay madulas. Kakatakyot ka naman, boy. Gaano kalamig ang tubig mo? Oops. Oops. Uy. Eh kung maligo na lang kaya ako, no? Maigi pa. Dalawang bundok pa daw na yan, tatawirin natin. Actually malapit na lang din naman. Kaso nga lang, wala nang point para ituloy pa natin. Kasi hapon na rin naman, mag-alas-dos na to ng hapon. Maghila-hilamos na lang ako dito. Next time dadaanan ko na lang ulit to, pag hindi na binabagyo itong lugar na to. Dahil obviously hindi natin kayang tawirin yung ilog na yan. Medyo malayo-layo na itong nararating ko na to. Mula dun sa junction kanina, dun sa may pagudpud. Siguro abot na to ng 20, mahigit 20 plus kilometers na to. Hanggang dito pa lang. So siguro mga additional 3 kilometers mula dito, yun na yung putol na part ng kalsada. Tapos doon na dapat tayo tatawid sa ilog. Alright guys, tara, balik na tayo. Hindi na natin itutuloy. At least nakita ko yung malaking chunk na ito. Meron lang akong isang nakasalubong kanina. Galing siguro sa farm, kasi may farm dito. Baka galing sa farm niya. Alright guys, dito na tayo sa junction kung saan tayo pumasok kanina. Ito na yung main road. Kakanan tayo dito, papunta ng Claveria. Grabe, walang kuryente, tapos warak-warak yung mga, ayun o, warak-warak yung mga bintana, yung ceiling. Gandang hapon, magandang gabi. Alas 5:30 na to ng hapon mga brother. Grabe, napakakulimlim dito. Claveria, Cagayan nga pala tayo. Dito ulit ako na stranded. This is my second day dito sa Claveria. Yan, karamihan ng mga hotel dito ay hindi sila nag-accommodate. Itong bagyo ngayon na experience natin dito ay Ophel. So ngayon yung landfall niya bandang dulo ng Divilacan. Pero papunta na dito sa may Santa Ana. Yan. So sana nga bukas mawala na to eh. Pag exit na rin yan. Sana. Tapos meron ulit panibagong bagyo na parating. Pipito naman. Pang-6 na araw na pala nilang walang kuryente dito. Isang week na rin. Isipin mo naman kasi dire-diretso itong bagyo na to. Pang-4 na yata to eh. Pang-5 na yung Pipito pagpasok. As in week lang yung pagitan. Days lang pala yung pagitan. Napakasaklap. Bumili akong empanada kanina kahit malakas ang hangin. Sinugalan ko na. Natatakot nga ako baka may lumilipad na aero dyan. Tamaan ako. Pero magtaka kami, nagtitinda pa rin. Sa kilid ng kalsada yung roofing na mga plastic. Lumilipad-lipad na. Nagtitinda pa rin ng empanada. Buong maghapon naman, hindi naman siya malakas yung ulan. Pero ngayon na yan, humihina ulit yung hangin. So sa tingin ko palabas na rin to.